Pinapakita ko lang yung kwarto ko guys para ano, yung mga ibang OFW na pauwi, yung mga iba ayaw nilang umuwi kasi ano, takot sila sa ano, tungkol sa quarantine, mga ganyan, swab test. Pag OFW ka, walang problema guys kasi libre lahat. Libre lahat unless lang except kung gusto mo mag-order ng mga pagkain na masasarap. Hello guys! Kagigising ko lang. Nakasuot ako ng ganito kasi kanina after ako na maligo, nagbabala ka na mag room tour, mag quarantine room tour. Kita ko sa inyo guys kung ano yung itsura ng aking quarantine room dito sa hotel dito sa Quezon City guys. So pang 4th day ko na dito since last Sunday. Ano na ngayon, May 5. So including yung Sunday, pang 4th day ko na dito. So yan. Kasi kanina inantok kasi ako kaya natulog. Natulog muna ako kaya nakasuot ako ng ganito. So yan. Babangon muna ako, pakita ko sa inyo yung buong kwarto. So yan guys, may aircon dito. Yan. Ang laki ng aircon dito guys. Ang lamig, sobrang lamig na. Kaya papatayin ko na yan mamaya saglit. So ito yung kabuuan ng kwarto guys. So nandyan yung yung tripod ko nakatayo kasi nagba-vlog din ako minsan. So yan, nagkalat yung mga gamit ko dito sa coffee table. Yan, yung coffee table dito. Tapos may isang couch. Yan. And then yan, cortina. Pagbuksan mo yung cortina na yan, makikita mo yung view dito kanina sa nag-live ako dito, yung traffic, makikita mo yung mga kabahayan dyan, yung view dyan sa labas kasi nandito ako sa 16th floor. And then may isa pang mesa dito sa tabi ng bed at may telephone, meron siyang telephone in case na. So yan guys, yung isang mesa dito merong telephone. Siya nakalagay yung ibang mga gamit ko. Tapos meron siyang lampshade. So yan yung lampshade. Tapos meron siyang yan. Tapos ito yung bed. May dalawang unan at saka isang kumot. Tapos yan yung bintana na makikita mo yung sa baba. Ay isa pang bintana dito. Then meron siyang, iwan ko, washing machine ba to? Hindi ko mabuksan eh. Ano kaya yan? Ref pala to guys na maliit. Meron siyang ref na maliit dito. Pero yung tubig ko, hindi ko siya nilagay kasi hindi din magkasya kasi maliit masyado yung So, kung bibili ka ng juice, yan, mga soft drinks, meron kang lalagyan dito. Meron pang lalagyan ng itlog. So, yan. So, meron siyang mahabang mesa dito guys na may mga drawers. Ito lang yung mabubuksan. Yan, may drawers dito.
Tapos meron silang mga reminders. Yan, mga reminders. Kailangan mong basahin yan kasi nandyan yung mga rules nila dito sa hotel. At saka sa OWWA, nandyan na rin. Tapos meron silang malaking salamin dito. And then may ilaw. At nandyan yung rasyon na tubig sa OWWA. Yan. 3 days kasi yung yung limit dyan. Kailangan mo maubos yung 3 days. Kaya hindi ka pwedeng mag-aksaya ng tubig. And then meron silang dustbin here. Yan. Tapos pag napuno na yan, ilagay mo lang sa labas yung basura mo, then bibigyan ka ulit ng plastic para ilagay mo dyan. So meron pa silang isang mesa dito. Yan, puno ng gamit ko, guys. Ang dami ko kasing dala. Yan. Dalawang luggage. Tapos meron silang cabinet. Isang cabinet dito. Yan. Dito ko hinang yung ko kasi medyo basa. Tapos yan, yung sa loob ng cabinet. Meron silang mga ilang piraso ng hanger. So yan, dyan ko hinang yung mga ibang gamit ko. So yan, carpeted yung guys. Yung sahig dito. Sa loob. Yan, carpet, naka-carpet siya. Ito pala, meron silang chair dito. Yan. Rolling chair. Naka-carpet yan lahat, guys. Tapos yan, meron pa silang isang salamin, malaking salamin dito. Yan, malaking salamin. So dito, hindi na siya carpeted. Kasi dito na yung toilet. Tapos meron silang sketch para in case of fire. Yan. Saan ka pupunta pag may fire. Tapos ganito yung lock nila. Yan. Tapos ito, dalawa yung lock. Then, ito na yung toilet, guys. Yung kubeta. Yan. Merong isang sink. Tapos, meron silang nilalagay dito ng mga sabon. Tatlong ganito. Tapos, may toothpaste. Pero yung toothpaste, matigas na hindi ko ginamit. Meron din siyang shampoo. So, the rest sa akin na. Kasi, tapos meron silang kutsara at saka ito. Yung glass at saka yung parang tray na porcelain. Yan. O siya, ewan ko ano ba yan? Telephone or what? May tabo. Yan yung CR. Tapos meron silang bathtub, guys. Yan. Ang kurtina. Yan yung shower. Automatic yung niya. Yung heater. Pagbukas mo ng mga after few minutes. Mga 1 minute. Yan. Iinit na yung tubig. Automatic. Hindi kagaya doon sa Singapore na kailangan mong i-on yung heater. Bago siya mag-hot yung tubig. So, yan. Tapos dyan, may Tapos dito sa likod, meron din
lalagyan pag gusto mong maglagay ng towel. Yan, at saka meron pa dito. Yan, lalagyan ng ano yata, hand towel. So, yan lang. Meron din palang ano dito. Salamin. Puro salamin, guys. So, yan. Tapos dito, yan, makikita mo yung view. Ayan, nag-start na naman na nag-traffic. Kasi alas 3 pasado na, mag alas 4 na. So, yan, nagta-traffic na naman siya, guys. Maganda dito kasi nasa bintana, sa bandang may bintana yung kwarto ko. So, makikita ko yung mga view dito. Pag naboboring ako, guys, kasi mag-isa ako dito. Iwan ko kung ilang araw pa ako dito. Siguro abot ako ng 1 linggo or more than 1 week. So, yan. May matatanaw ako na view dito. So, hindi masyadong yung nakakalungkot or nakakaboring kasi pag naboboard ako, dito ako tinitignan ko yung mga traffic, yung mga sasakyan, yung mga kabahayan dito. Yan, medyo maganda din yung view. So, lalo na pag maya konti. Yan, ang ganda ng clouds. Oh. Mamayang konti yan, yung sunset, sobrang ganda, guys. Nakuhaan ko na kahapon. I-vlog ko din yun. So, yun lang, guys. Aking room tour. So, yun, yung kabuuan na malaki siya yung kwarto, malaking kwarto. Papakita ko sa inyo yung sa labas, guys. So, yan. Ganyan ang walang katao-tao, syempre. Quarantine. So, ganyan. May mga upuan siya sa labas kasi dyan nilalagay yung mga pagkain. Tulog pa yung may-ari pagkatok ng tagahatid ng pagkain. So, ilalagay lang sa mga upuan. Tapos, pag puno na yung mga basura, ilalagay mo lang sa labas. So, yan. May mga upuan, mga basura. Hindi pa na-kolekta yung mga basura. So, yan. So, ganyan siya. Pinapakita ko lang yung kwarto ko, guys, para yung mga ibang OFW na pauwi, yung mga iba ayaw nilang umuwi kasi takot sila sa tungkol sa quarantine, mga ganyan, swab test. Pag OFW ka, walang problema, guys, kasi libre lahat, unless lang except kung gusto mo mag-order ng mga pagkain na masasarap, pwede kang meron yung tagahatid ng pagkain dito, pwede kang makisuyo sa kanya na magpabili. Ako nga, nagpabili ako ng adapter. So, yun, binilhan niya ako. Kung may mga request ka dito, meron silang restaurant na 24 hours. Tapos, meron silang mga numbers na nilalagay dito kung gusto mong tumawag. Mga assistants, kailangan mo ng assistance. So, meron silang mga numbers kasi may telephone naman dito. So, walang problema, guys. Huwag kayong matakot na umuwi. Ang sarap nga dito sa quarantine hotel kasi libre lahat. Libre wifi. Libre sila wifi, guys. Tapos, ang lamig pa dito. Yan, ang laki ng aircon. Libre lahat, tubig, kuryente. So yun, wag kayong mag-alala, wag kayong matakot kasi provided tayo ng OWWA ng mga OFW. Maliban lang sa mga non-OFW yun,
anuhan talaga sila, magagastusan talaga sila guys. Yung mga iba, ang laki, sobrang laki na ng gastos kasi yung mga swab test nila, yung mga result, matagal silang na-swab, matagal silang na nakakuha ng result, matagal dumating yung result. So, yun, yung mga iba umabot ng mga 20 days. So, yun, nakita ko sa post na nakagastos siya ng 70,000 yung isang non-OFW. So, yun lang yung mga non-OFW. Siguro wag muna kayong umuwi kung wala kayong baon na limpak-limpak na pera kasi magastos talaga guys kasi mahal ang per day ng isang hotel. Magkano kaya ang hindi ko alam kung magkano yung bayad dito pag hindi siya libre. Kaso pag OFW, libre kasi siya. So wala tayong dapat na ikabahala, ipag-alala mga OFW. Libre yung pagkain, tubig, basta hindi ka lang kung marami kang pera, pwede kang mag-order ng mga ano-ano dyan. Anong gusto mong kainin, inumin, ganyan. Hindi pa ako naka-order ng mga Parang gusto ko wala ding heater dito eh. Gusto kong uminom ng kape, hindi ako makapagkape. Walang heater. Walang water heater. So yan. Sana makatulong tong video na to sa mga papauwi ng mga OFW, kasi yung mga iba nag-aalala talaga. So sa May 7 pa ako pang 6 days ko or pang 5 day. Sa May 7 pa ako maswab and then after that, maghihintay pa ng result. After lalabas yung result, uuwi na kaagad. Kasi pagdating sa Davao City, kailangan ng 72 hours na negative result. So, patay kung mag-lapse na, mag-swab test ulit. Kasi 72 hours lang eh. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyong lahat yung mga lalo na sa mga OFW. So, thank you so much for watching. Bye-bye! Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, please click na yung subscribe button at like button. And click the bell also that you will be notified for my upcoming videos. Bye-bye! Keep safe everyone! Crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Alright, admit that I'm afraid. Okay.